Ngayon naman ay dumako na tayong muli sa Manila North Cemetery kung saan naroon naman ang ating kasamang si Haji Caaminio para magbigay ng updates live. Haji? Magandang hapon muli sa iyo, JC. Mapalad tayo ngayong hapong ito dahil makakasama natin ang Officer in Charge ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO na si Mr. Johnny Yu. Magandang hapon po, Mr. Johnny. Good afternoon din sa inyo. Opo. Mr. Johnny, sa inyo ko na po itatanong ito, no? Hindi ko po kukumpirmahin, kayo na po mismo. As of this time, alas 2 na po ng hapon, ilan na po ba yung approximate na number of people na nandito ngayon sa Manila North Cemetery? We have more than 1 million na, no? So far ngayon. Ang estimate nga ho namin is 600 ang pumapasok every minute. So ngayon nasa lampas na po tayo ng 1 million. Okay. 600 persons per minute, tapos umabot na nga po tayo ng 1.2 million. Ano? Paano, kumusta na po yung security natin? Meron po ba tayo idinagdag na sa ating mga security measures o ganun pa din po? Yung security measures po natin will stay the same. Ang ating mga kapulisan, medyo dumami lang po ngayon. And at the same time, yung ating mga emergency responders on standby, meron na po tayong mga na-treat dun sa loob, no, na more than 90 patients. Normally po mga high blood, mga nagpapa-BP, meron po tayong mga dinala na sa hospitals, mga 4 na ho, more on head injuries. Opo. Sir, I believe, ito napakagandang bagay po nito, sir, because I believe na kung i-compare po natin last year, talagang mas payapa po ngayon at mas konti yung untoward incidents po natin. Ano pa, bakit po nagkaganon, sir? Ano po yung kaibahan ngayong taon kung i-compare po natin ang Undas 2012? Ang masasabi ko lang siguro dyan, no, every year kasi dumadami yung tao, umiiba yung sistema, meron po tayong mga ginagawang mga lessons learned. So yung lessons learned po natin last year, ito po yung ginagawa natin. Although hindi po natin sinasabi na perfect na po to, no? Although ang sinasabi lang po natin is that we make sure na yung safety and security dito po sa area na to will not be compromised. Sir, para po sa kaalaman ng ating mga tagapanood ngayong hapong ito, ano po ba itong Manila Disaster Risk Reduction and Management Office? Sino po ba ang katuwang nito at sino po yung nagko-consist dito sa inyo pong binuong ito? Okay, ang MDRRM po is directly under the Office of the Mayor, and definitely the President Mayor Joseph Ejercito Estrada is the one who is in charge, no? Ito po yung kaparallel po natin dito yung MDRRMC, which is the council who makes the policy, who makes the rules and regulation. Tayo po yung nag-i-implement ng rules and regulations ng City of Manila. Opo. Sir, bago po magbigay ng katanungan si Kirby Cristobal na ating news anchor ng News at 17, no, tatanong ko lamang dahil meron tayong napansin kaninang ambulansya na mukhang nawalan po ng gamit. Sir, kwento nga po itong nangyaring ito. Well, yung ambulansya po na nakapark po sa labas, nagkataon lang ho na siguro may nakakasubaybay na sa kanila, and at the same time, nung pagkaalis po nung crew nung ambulance, nasalisihan sila. And at the same time, sabi nga natin, binibeef up po natin yung security within the perimeters of the Manila North. Pero ang problem po natin, hindi pa rin ho natin siyempre mape-perfect yung security na talagang totally secured yung mga area. So ang one thing po ang sinasabi ko, yung may mga dala po mga mamahaling gamit or mga bag na medyo may pagka expensive, wag niyo pong dalhin dito sa loob ng sementeryo, iwan niyo na lang po sa bahay. Opo. Sir, I believe this ambulance is a property of the Bureau of Fire Protection. Yes. And sir, ito may katanungan po si Kirby Cristobal. Ipapasa ko po sa inyo itong ating override upang marinig po ninyo yung kanyang katanungan. Go ahead, Kirby. Okay. Sir, magandang hapon po sa inyo. Si Kirby po ito. Sir, okay na po tayo sa security at okay na po tayo doon sa maayos na pagpasok po ng ating mga kababayan sa loob po ng Manila North Cemetery. Sir, pinaka-problema na lang po natin, kamusta po ang gagawin natin pagkatapos po ng mga iiwang basura dyan sa loob ng sementeryo? Okay, pagdating po sa mga basura dito sa Manila North, no, at saka doon sa ibang sementeryo na under ng City of Manila, prior po dito sa Oplan Undas na to or sa Undas, napag-usapan na po namin yan under ng City Administrator. Ang ating Department for Public Services is nakaantabay po yan, nakahanda po yan together with the assistance of the MMDA and the other local government agencies. So after po ng Undas,
definitely meron po tayong clean up drive, no? Not only with the different agencies but with the different non-governmental organization that is attached with our office. So makikita po natin ngayon sa loob, meron na po tayong mga DPS na ongoing po yung clean up drive. Okay. So, yan po, si Mr. Johnny Yu, na nakausap po ang ating kasamang si Kirby Cristobal. And syempre, sir, inaasahan po natin na by the next few hours, lalong-lalo na po, peak hour po ang alas 3 ng hapon, ay madadagdagan pa yung bilang ng ating mga kababayan na dadagsa dito sa Manila North Cemetery. Yes, definitely, no, dadagdag yan. And sabi nga natin, weekend. So, hanggang Sunday po tayo, tuloy-tuloy. And yung ating 1.2, baka umabot po pa tayo ng mga nasa 1.5 to 1.7. Opo, sir. Ito pa, isa ko pong napuna, sir. Meron po tayong mga paging centers at yung dalawang strategic command posts na itinayo dito sa may entrance ng sementeryo. Saan-saan pa mga posts na ito kayo nagtayo at gaano po kahalaga ito? Well, dito po sa Manila North, we have two strategic areas. One is in yung rotunda po, doon sa unang-unang circle na pagpasok. And dito po sa main gate, no, we have these two strategic areas wherein most of our emergency responders nandoon po. Nandoon po yung staging area natin, yung triage, together with the Department of Health. Kahapon po, umikot na rin po si Secretary Ona. So nakita naman po niya yung sinet up nila, no, ng DOH. So, impressed naman siya, and at the same time, yung ating peace and order, bigyan po din natin ng kahalagahan si Chairman Mendez, yung administrator po ng Manila North, na talagang puspusan po ang pag-iikot niya, no? Simula kahapon pa, nung isang araw pa, umiikot po kami, and so far, na-maintain naman ho yung daloy ng ating mga kababayan na pumapasok sa sementeryo. Sir, huling mensahe na lamang po para sa mga kababayan po natin na nandito sa loob ng sementeryo at maging mga pupunta pa lamang po dito sa 54 hectares na Manila North Cemetery. Again, ang gusto ko lang pong iparating sa inyo, wag po nating kalimutan magdala ng tubig. Importante po 'yon, at yung ating mga kailangan, especially sa health po natin, medicines natin, mga maintenance, wag po nating kalimutan. And of course, yung ating mga bata, kung as much as possible, kung pwede namang iiwan na lang sa bahay, iwan na lang po natin sa bahay. Yung ating mga dinadala po ng mga bata sa loob, wag po natin kalimutan na lagyan po natin ng tagging, no? Importante po nandun yung pangalan, address, telephone number ng magulang. Para kung sakali mawala ho, mabilis po natin magabayan, no? At tawagan yung mga magulang. Okay, yan po si Mr. Johnny Yu, mga kaibigan, ang officer in charge po ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much. Okay. At Kirby, at sa ngayon nga, ayan, nakaantabay pa rin tayo dito. Ina-expect natin na mamaya-maya lamang. Actually, hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil yung ating mga kababayan, hindi pa din tumitigil yung pagdagsa ng ating mga kababayan dito sa labas ng Manila North Cemetery. At mula kanina madaling araw, kanina pa yung pilang yan, hindi nauubos, at talagang hindi na mahulugang karayom yung bilang ng mga tao na nandito ngayon. Hanggang mamayang gabi ay mag-aantabay tayo dito at ina-expect natin na, yun nga, sabi nga ni Mr. Yu, more than 1.5 million people are expected to flock here at the biggest cemetery in the Philippines. So yan muna ang latest sa Manila North Cemetery. Kasama ko pa din ang buong tropa ng Unit 4 at si Dennis Cortez para sa Telebisyon ng Bayan. Haji Kaaminyo, balik sa iyo, JC. Maraming salamat sa iyo, Haji Kaaminyo.